Ako si Lin Chungming, kasama ang aking kaibigan, na magpakasal sa mayamang pamilya. Ang kaibigan ko ay ikinasal sa malamig na anak ng Beijing na si Buddha, pangalawang anak ng pamilya Pei. Ako naman ay ikinasal sa mapaghambog na prinsipe, pangalawang anak ng pamilya Pei, si Beijing. Nagsimula ang kasal sa aking iniibig. Masaya ako. Sayang sa mata ng iba, kayo lang ay mga naghahanap ng kayamanan, para makapangasawa ng mayamang pamilya, hindi nagdadalawang isip na gampanan, ang papel ng kapalit ng puting liwanag. Hindi ako nag-ehersisyo nitong mga nakaraang araw. Matigas na ang mga buto ko. Guan Yingyin. Ang sexy mong estilo ng kuneho. Hindi ka ba natatakot na makita ka ni Penny? 3 buwan na akong nagpapanggap. Babaeng maamo at maganda. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Ikaw pa ang nagsasabi sa akin. Ikaw na isang fitness enthusiast. Araw-araw ay nag-aarte bilang may sakit na shishi. Ako'y nahihirapan para sa'yo. Ngunit mag-ingat ka pa rin. Itong si Peida Xiaoyi ay pinakaayaw ang niloloko. Narinig ko ang huling taong niloko siya. Ay nawala na sa karagatang Atlantiko. Ginoo at pangalawang Ginoo, nandito na kayo. Bumalik kayo ng mabilis. Tulungan mo akong magbihis. Nasa ibaba ang 2 ginang. Wala ka bang kaunting profesional na asal? Alam mo bang kailangan mong isuot ang damit na ito habang kumakain ka? Ng 40 platong fatty beef at 3 cake. Malalaman na tayo. Bilisan, 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 bilisan. Sige na, sige na. Bilisan na. Ayi, nandito ka na. Ajing, nandito ka na rin. Akin. Anong inasikaso mo kanina? Bakit napakaraming pawis mo? Sabi ng doktor, na kailangan kong mag-ehersisyo ng mas madalas. Sumunod ako sa video para mag-yoga, pero sobrang hina ng katawan ko. Hindi pa ako nag-ehersisyo ng matagal, pawis na ako. Magandang bagay ang mag-ehersisyo ng madalas, ngunit kung hindi maganda ang pakiramdam, huwag nang pilitin. Maghugas ka na. Kailangan pa nating dumalo sa hapunan mamaya. Delikado. Kung mahuhuli, tapos na. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain ng kaunti muna? Malaking pakpak ng manok. Piniritong pakpak ng manok at gongpo na karne. Lahat ito ay paborito kong kainin. Gusto mo bang kumain ito? Sige, bibigyan kita ng kaunti. Ayos lang. Masyadong mamantika. Sino ang gustong kumain nito? Si Bai Yuhuang ni Beijing. Hindi kumakain ng kahit anong karne. Kailangan maging mabuting kapalit. Siyempre, kailangan kong panatilihin ang karakter ng may sakit na magandang babae. Akala ko, gusto mong kumain ng mga bagay na ito. Hindi mo ako niloko. Aki. Paano ko naman kayang lokohin ka? Dapat alam mo na ang pagloloko sa akin ay may kaparusahan. Ying. Gusto mo bang kumain? Ang mga ito ay mga karne na dating nasa bukirin, mga nilalang na tumatakbo, araw ng Buddha. Iwasan ang pagpatay at magpabeya. Mas mabuti pang alisin ang mga karne. Si Yinglin ay isang taus-pusong deboto ng Buddha. Talagang may mabuting puso. Mag-enjoy kayo muna. Pupunta muna ako kay kuya. Natatakot ako. Kakatapos ko lang makita ang masarap. Halos mahuli na ako kung malaman ni Ajing na ako'y nagkukunwari lang. Tiyak na babuhusan niya ako ng galit. Buti na lang. Kung hindi, saan pa tayo makakahanap ng ganitong magandang trabaho? Ay, ang gwapo ng asawa, at ang biyanan ay generous. Ang tanging kakulangan, ay hindi tayo makapag-normal na makipagligawan. Tama ba naman? Sino ang gustong makipagligawan sa isang kopya? Kayong dalawa, mga pekeng tao. Nandito pala kayo. Si Ate Tiam na siya. Sino ang kapatid mo? Ako ang inampong anak ng pamilya Pei. Kayong dalawa, mga nakakatawang clown. Bakit niyo ako? Hindi tawagin kapatid. Sige, ate na lang. Ikaw, Wen. Mag-ingat ka sa iyong imahe. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Sinasabi ko lang sa inyo dalawa. Ang tunay na puting buwan ay babalik na. Mag-pack na kayo at umalis na.
Bakit kayo tumatawa? Kami ay naisip lang ng isang nakakatawang bagay. Hindi kami nagtatawa sa iyo, mabuting tao. Kayong dalawang ulila sa ilalim. Bakit kayo nagtatawa sa akin? Kayong dalawang nagkukunwaring. Niloko ang mga kapatid na Pei para pakasalan kayo. Hindi ba kayo natatakot na mabunyag ang mga bagay? Wala na kayong mapaglagyan ng katawan. Shuyin, punta tayo roon para huminga ng hangin. Sandali lang. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Bakit kayo aalis? Sasabihin ko sa inyo, bumaba ka na at umalis sa pamilya Pei. Bumaba ka na. Umuwi ka na sa pamilya Pei. Kung hindi, huwag mong sabihin hindi kita pinakitunguhan ng maayos. Kung hindi, huwag mong sabihin hindi kita pinakitunguhan ng maayos. Gaya ng sinabi ko, ilang beses na lang itong mga salitang ito. Sawa na kami sa pakikinig. Pero gusto mo si Eijin. Ngunit hindi ka makapag-asawa sa pamilya Pei. Kaya hindi ka kontento, di ba? Nagsasaya ka ba sa akin? Si Tian, dapat ay tumigil ka na, at ikaw rin. Shuyin, okay ka lang ba? Parang hindi masyadong malakas ang tama. Gusto ko pang sumuntok. Aking Kuya Jin. Sila ang may kasalanan. Aking Jin, huwag kang magalit kay si Tian. Mahalaga siya. Kami ni Shuyin. Naging sagabal sa paningin ni Sister Tian. Nakakalungkot lang na si Shuyin ay nasaktan. Hindi ko alam kung muling magkakasakit siya. Si Tian. Si Tian. Tita. Aking mahal na Shuyin, gaano kasakit kaya? Inay, hindi ako masakit. Sinasabi mo pang hindi masakit. Buhok mo ay namaga na. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang galit. Parang tinitingnan tayong mga ulila. Walang magulang na masasandalan. Inay, ako ang magiging tagapagtanggol mo. Ninang. Huwag mo akong tawaging Ninang. Tatawag akong nanay at tatay sa iyo mamaya. Inihiwalay kita. Tingnan mo. Nasaktan na ang aking manugang. Ivy, tulungan mo akong makipag-usap. Anong sasabihin? Hindi kayang protektahan ang sariling manugang. Talagang walang silbi. Nagsakripisyo kayong dalawa. Maaari kayong bigyan ng kapalit, mga anak. Ito ay hindi binili ng aming pamilya. Eroplano at barko ba ito? Oo. Ibinibigay ko ito sa aking dalawang mabait na manugang. Halos pareho ang halaga. Kayong dalawa, pumili kayo. Eroplano at cruise ship. Hindi ito bababa sa bilyon. Ayos lang ba? Kailangan bang tawagin ang doktor? Ayos lang. Talaga namang napakabuti sa akin ng aking biyenan. Sa isang iglap, labis akong nagpapasalamat. Ngunit, biyenan, ang mga yaman na ito ay mga bagay lamang. Mas mabuting ibigay na lang ito kay Shuyin. Kaya't nagpapasalamat ako sa aking kapatid. Limang buong araw. 5 buong araw akong hindi kumain ng karne. Buti na lang si Ai ay nasa business trip. Kung hindi, wala sana akong pagkakataon na makausap ka. Para ipagdiwang ang ating pagkapanalo ng kailangan ko rin kumain ng mas marami. Kung hindi ako natutulog ng maayos tuwing gabi. Laging ako'y nagugutom. Kayo ng prinsipe. Kamusta na kayo kamakailan? Narinig ko na hindi ka pinapansin ng prinsipe ng mga mayayamang pamilya. Tayo lang naman ang mga kapalit. Bumalik na ang kanyang puting buwan. Diretso tayong magbibigay daan sa kanila. Pero mabuti na lang at generous ang biyenan ngayon. At gwapo pa ang asawa. Masaya na tayo. Sapat na ba? Pero, mahigit 8 taon ko nang gustong si Beijing. Halika, ihulog mo, dito. Eijin, hinahanap ka ni Lishi. Narito na. Shuyin, bakit ka nakatunganga? Kumain ka na. Alam mo ba, si pianist ang Susu ay bumalik mula sa Amerika. Ang ikalawang ginoo ng pamilya P mismo ang pumunta para salubungin siya. Nahuli, ang tamis. Tama, sadyang magkatugma, HMM. Yin, kalma. Walang anuman, tatawag ako kay Ai. Tatanungin ko kung anong nangyari. Kumusta na, Yin?
Bumalik na ang kanyang puting liwanag. Ayaw na sa akin ni Ali. Gusto kong makipaghiwalay. Yin, mahal, huwag kang umiyak. Ikaw ay aalis. Ako rin ay aalis. Naging mag-asawa tayo, ngunit walang puso. Kaya't ano ang aking natamo? Basta't maghihiwalay na, hindi na matutulog, sayang. Dapat ay magtagumpay. Ano ang ginagawa ni Guigui? Jin. Malalim na ang gabi. Uminom ka ng gatas, para makatulog ng mabuti. Naglumasid ka ba sa akin, dahil malamig ako sa iyo? Ako, wala. Uminom ka na habang mainit pa, mamaya malamig na yan. Ang tindi ng kaba. Nilagyan ng gamot. Kung ayaw mong uminom, bahala ka. Sige, magpahinga ka na. Hindi naman ganun kaganda ang lasa ng lalaking ito. Abogado Liang, i-email mo sa akin ang na-edit na kasunduan sa diborsyo. Ipadala sa aking email. Kung hindi, mas mabuti pang hindi ka nalang makipaghiwalay. Mukhang mabuti naman sa iyo ang prinsipe. Sinasabi ko na. Yung mga iyon, mga panlabas na anyo lamang. Gusto niya ang, hindi ito kundi ang aking mahina na anyo. Sa huli, isang araw ay mabubunyag din ito. At alam mo rin, sobrang galit siya sa mga nalilinlang sa kanya. Mas mabuti pang umalis na tayo, para mapanatili ang ating mga sarili. Oo. Samantalahin natin habang walang tao sa bahay. Tara na. Sabi mo, ngayon ang yaman na natin. At malaya na tayo, ano ang magandang gawin? Narinig ko sa Maple Bar, may mga bagong male model na dumating. Matagal na tayong hindi nakapunta, sama tayo. Tara, tawagin mo ang 10, ikaw 5, ako 5. Lin Shuyi, matutulog na ako, gusto ko nang tumakas. Talagang magaling. Kuya, maaari mo bang makontak si ate? Nawawala si Yin. Sige, tumakas. Tao, hanapin mo ako. Cheers. Ito na ang buhay na gusto ko. Malaking kagat ng karne, malaking lagop ng alak, itong ulo ng kuneho, bigyan mo pa ako ng 10. Kung nandito si Penny, dapat ganito ang sasabihin ko. Ang cute ng kuneho. Paano mo naman kaya kakainin ng kuneho? Ang sarap-sarap ng kuneho. Wala akong pakialam kung cute ito o hindi. Narito na, narito na, narito na. Kumusta, ate? Ayos lang, kaya't. 3, umupo kayong lahat, halika. Halika na, iinyuman kita. Ate, uminom ka ng 1 baso. Huwag magpakaubos hanggat di nalalasing. Buwan-lilin, ang hirap mong hanapin. Penny, ayaw ko na. Nakuha mo na ako. Nakuha ko na ang pera mo. Pantay na tayo. Tama. Kami ay divorced na. Kailangan ng 2 tao na pumirma para sa diborsyo. Ikaw. Ngayon, ikaw pa rin ang asawa ko. Punta ka sa impyerno, asawa ko. Ako ay malaya na. Sino man ang gusto kong hanapin, ay pwede kong hanapin. Sigurado ka ba?
Ate, tungkol sa amin ni Yinyin, mas mabuti pang huwag ka makialam. Hindi, si Yinyin ay kapatid ko. Hindi mo siya pwedeng dalawin. Nagagalit na siya ngayon, magsialis ka na agad. Ayokong lumakad. Kulang pa ang mga tao, hindi pa sapat para makagalaw ako. Walang silbi ang may-ari ng pamilya Pei, pati ang mga bodyguard na dala ay walang silbi. Ayos lang. Kapatid Lin, binunot ang mga wipang willow, tapos na. Tungkol sa mga bagay na pinagsisilangan ko, nahuli sa akto. Nagkasala ka sa akin. Nagkasala ka sa akin. Oo, nagkukunwari ako. Sino ba ang nag-joke sa'yo, prinsipe, na gusto mo? Ang mahina at may sakit na Zishi. Kaya't para mapasaya ka, syempre, itatago ko ang aking tunay na anyo, para makipaglaro sa'yo. Kaya itong mga panahong ito, nagkukunwari ka lang. Ang pagiging mahina ay nagpapanggap, ang pag-aalaga sa akin ay nagpapanggap, pati na ang kasiyahan natin sa kama, ay nagpapanggap, nakatulog ka sa akin, gusto lang tumakas. Sino ang nasisiyahan? Sobrang kulang sa kakayahan. Bitawan mo ako. Nangangarap ka. Masamang tao, si Shu Yin, masamang tao. Nakapagpigil ka na ba? Peijing, divorsyado na tayo. May karapatan akong maging malaya, nasa ilegal na pagkaka-aresto ka, masyado kitang pinalaya. Ano ang balak mo? Sabi ni Ginang, Pei sa labas, hindi maganda ang buhay ko, paano ko makakayanan? Sinabi ni Ginang Pei na hindi ako mabuhay ng maayos, paano ko makakayanan? Ikaw ang unang humamon sa akin, huwag mong isipin na aalis ka sa akin. Huwag mong isipin na magtatakbo ka, kung hindi, hindi ka makakabangon mula sa kama. HMM, Shu Ying, halika na. Gutom na ako. Kahapon, dinala ka ng asawa mo. May ginawa ba siya sa'yo? HMM, mukhang matindi ang labanan, nakangiti ka pa sa akin. Ikaw, parang hindi ka rin naman mas mabuti, di ba? Sabi mo, pareho tayong ganito. Bakit hindi pa nila, tayo ay itataboy? Maaaring may interes pa sila sa atin. May bago silang pananaw sa atin. Maaari tayong magpaka-exaggerate pa. Hindi ako naniniwala na kaya nilang manatili sa ganito. Kaya araw-araw, gumagawa ng kaguluhan. Hindi ako naniniwala na si Peijing ay hindi ako kinaiinisan. Ay naku, aking mga mahal. Ay naku, aking mga mahal. Nanay, pasensya na. Noong una, niloko namin kayo. Hindi kami tulad ng nakikita mo. Ayos lang. Ngayon, tama na ito. Sabi ko na nga ba? Noong una, ang kinakain ninyo, parang pinapakain lang sa kuting. Wala pa talagang kahit anong karne. Paano ito magiging maayos? Kayong dalawa, kailangan ninyong palakasin ang katawan, para makapagbigay kayo sa pamilya Pei, ng apo. Ay, tagapangalaga, tagapangalaga. Ipinasa ng tagapangalaga ang bagong ginilikumbol, sa pangalan ng dalawang ginoo. Para sa kanilang gantimpala, kumain ng mas marami. Opo, Ginang. Salamat, nanay. Itong dalawang ito, ay mga lalaking estudyante sa kolehiyo, kasama sa pagjain, kasama sa laro. Ang pangunahing layunin ay makasama. Kayo dalawa,
Kung maayos ninyong mapaglilingkuran ang aming dalawa, ngayong araw, ang tip na ito ay hindi mawawala. Sige. HMM, talagang masarap. Oh. Ngayon, parang ibang araw ito. Kayong dalawang mga asong ulol, ganito ang suot ninyo bago lumabas, at may dalang dalawang mga puting mukha. Oh. Mukhang bumangon ang araw sa kanluran ngayon. Kayong dalawang mga asong ulol, ganito ang suot ninyo bago lumabas, at may dalang dalawang mga puting mukha. Medyo boring. Samahan mo siyang maglaro. Maglaro. Ano na naman ang pinaggagawa ninyong dalawa? Wala naman. Dito lang sa tindahan, maraming bagong high-end na damit. Ako, bibiliin ko para isuot kay Pedring. Paborito ni Pedring. Nagsuot ako ng magaganda. Si Tian, kapatid, hindi ka naman interesado. Gusto mo bang makipag-agawan sa akin? Hindi ako makikipag-agawan sa'yo. Syempre hindi. Bibiliin ko ang lahat ng bagay sa tindahang ito. Lahat ng ito. Dito na. Gusto ko ang pinakabagong haute couture ng tindahan ninyo. Ihanda ninyo lahat para sa akin. Pasensya na, Ninang, Tien, ang lahat ng haute couture sa aming tindahan ay nabook na. At ayon sa personal na sukat ng nagpareserba na ito ay ginawa. Natatakot akong hindi ko maibigay sa iyo. Ano bang nangyayari sa iyo? Natatakot ba kayo na hindi kayang bayaran ni si Tian? Subukan yung ilabas, hindi naman ito masisira. Pasensya na, Ninang. Si Tian, pasensya na, nasaan ang damit? Talagang na-reserve na ito. Higit pa rito, walang pahintulot mula sa nag-reserve. Hindi tayo makapagpasya ng mag-isa. Tingnan mo kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Sila ay mga mapagkunwari at mga ulol. Paano nila kayang makabili ng mga high-end na produkto? Sales associate, kung gusto niyang subukan, hayaan mo siyang subukan. Ngunit, may mga regulasyon sa industriya na ito. Kung gusto mong bumili ng iba, na nakalaan ng mataas na presyo, kailangan mong magbayad ng 10 beses na halaga. Si Tian, mayroon ka bang ganitong kalaking pera? Anong estado natin? Si Tian, anak na babae ng pamilya Si, inang babae ng pamilya Pei, kilalang dalaga sa Jiangcheng. Huwag nang sabihin 10 beses, kahit na 100 beses, kaya naming bilhin. Oh. Tagabilang, narinig mo na ba ng maayos? Bilisan mo at ibigay sa kanya ang mga bagay. Huwag kalimutang kunin ang bayad Huwag mong isipin na hindi ko kayang bilhin ito. Subukan mo muna. Hindi naman kailangan bumili. Ay, huwag nang pilitin. Kung ipipilit mo, masisira ito. Si Tian. Kung hindi mo kayang hilahin, huwag mo nang hilahin. Ang danyo ay 10 beses. Hindi ito maliit na halaga. Sinong nagsabi na hindi ko kayang gawin ito? Kayong dalawang mapagsamantala, bakit kayo tumatawa? Ako. Naiintindihan ko ang iyong intensyon. Hindi mo na kailangang magpakita ng ganitong galang. Pasensya na, Ninang. Tian, tungkol dito sa haute couture, ang orihinal na presyo ay 120,000. Ang 10 beses na kabayaran ay 1,200,000. Nakarinig din ako, 1,200,000 nga. Hindi pwede. Sigurado akong dinisenyo ninyo akong mahuli. Kung pipilitin ninyo akong magbayad, sasampahan ko kayo ng kaso ng pangingikil. Ninang, PSI Chan, yung usapan kanina. Naka-record na sa surveillance. Kung gusto ni Ginang, PSI Chan na magtago. Kung ganoon, itong video, sa loob ng 5 minuto, bawat tao sa celebrity circle, ay malalaman na ito, kailangan talagang isuot, ang haute couture na in-reserve ng iba. At sinabi, kahit magbayad ng 100 beses na danyos ay walang problema. Marami itong mga saksi. Si Tian, baka pwede kang magbayad ng kaunti. Kung hindi, baka kumalat ito, at masira ang iyong reputasyon. Mawawalan ka ng dangal. Sige, kung kailangan, ibigay niyo ang mga account niyo. Pumasok na sa Alipay ang 12 milyong piso. Pasensya na. Nakalimutan kong patayin ang notification. Ikaw. Inilagay mo ako sa panganib. Nagtatawa lang si Ginang. Hindi ko naman pinilit ka. Naisuot ang aking couture gown. Nasira mo ito, kaya dapat kang magbayad. Paano ko naman ikaw pinagsabihan? Patawag niyo ang manager ng inyong mall. Gusto kong makipagkita sa manager niyo. Ito siya. Siya ang aming bagong general manager, Ginoong Lin, at si Vice Presidente Guan. Itigil mo. Itigil mo. Kuya Aging, tulungan mo ako. Pinbuli ako ng 2. Nanghihingi pa sila ng pera sa akin. Sinaktan pa ako. Ang mga buntot ng mga sorrow nila ay matagal nang nahayag. Tingnan mo ang 2.
Ang karaniwang pag-iingat ay pawang palabas lamang. Sa totoo lang, sila dalawa ay sakim at mahilig sa laman. Napakalupit. Kayo dalawa, mga pekeng tao, ngayon ay nahuli na kayo. Maghintay na lang kayo. Pagsabihan ni Kuya Jing na umalis sa Jiangcheng. HMM, hulihin niyo. Bakit kayo nakatulala pa? Nanunood lang kayo habang inaapi ang boss niyo. Bakit niyo ako hinuhuli? Kuya Ajing, sila ang nanloko sa'yo. Dapat sila ang hulihin mo. Kuya Ajing, Kuya Ajing. Ang asawa at kapatid ay umalis kasama ang mga tao na gulo-gulo. O tatawagan ko si Ayi. Siguro, aalis na ako, uuwi na ako. Ikaw. Gusto ng ginang na mamasyal. Sasamahan kita. Anong gusto ng batang ito na gawin? Ayaw na. Walang gwapong kasama. Kakain na lang ako. Sige. Samahan kita. Niloko ko siya sa ganitong malaking bagay. Hindi siya pwedeng hindi magalit. Parang whistle na bumabati sa manok. Siguradong may malaki siyang balak. Kapag nawala ang aking pag-iingat, babalik siya para limitahan ng aking kalayaan. Ang bagay na ito ay sobrang pangit. Hindi na ako kakain. Waiter, palitan. Pangit, wala akong ganang kumain. Palitan. Palitan ulit. Ayos na, hindi na ako kakain. Walang interes. Sige lang. Sasama kita sa isang nakakaaliw na lugar. Ang lugar na ito. Hindi ko alam kung gusto ito ng ginang. Paano mo nalaman na mahilig ako sa baril? Yung mga kagamitan dito. Matagal ko nang gustong matri. Kailangan maging super member para makapasok dito. Si Hinin ang nagsabi sa'yo. Maglaro ka. Ang galing. Ayos lang. Magkumpara. Si Pangulo Ping marunong din magbaril. Bakit di ko alam yan? Mukhang kilalang kilala ako ng misis. Siyempre, naiintindihan kita. Ako kasi ay kaklase mo sa mataas na paaralan. Hindi maganda ang swerte ni Pei Xiao ngayon. Nakikita ko yung babae sa tabi, pero ang galing-galing niya. Hindi pa rin nakakalimot sa pagbaril, ngunit nakalimutan akong isama. Maganda ang lakas ng dalawang ito. Sino sa tingin niyo ang mananalo? Siyempre, panalo ang maganda. Nakita naman natin kanina. Tama naman ang mga tama. Hindi yan tiyak. Bet ko ang gwapo ang mananalo. Target number 1, 9.8 ring. Target number 2, 9.9 ring. Ito na ang huling baril. Mas mataas ng 0.1 ring ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Mukhang hindi ko pa rin lubos na nauunawaan si Ginoong Pei. Napakaganda rin ng ginang. Talagang kahanga-hanga. Sa loob ng ilang araw, mula sa mahina at may sakit na zishi, naging matipulo at mahusay na marksman. Maaaring ituring na isang himala sa medisina. Kailan naging ganito kamatala si Ginoong Pei? Bakit naging ganito kamapanukso? Huling baril na ito. Kung mananalo ako, kailangan mong tuparin ang isang kondisyon. Kung gusto mong umalis, mas mabuti pang kalimutan na yan, ginang. Huling putok. Sampung bilog. Iyong target. 9.9 na bilog. Pantay. Mahal na ginang, nasisiyahan ka ba? Sinasadya mo ito para sa akin. Alam ko na. Lin Shuding, hindi ka dapat ganyan ka-depressed. Ilang buwan ka palang namumuhay ng marahya. Ganito nakawik ang katawan mo. Ikaw. Bakit ka pumasok dito? Masyado bang madali, madam, na mahiyain ka? Mayroon pa bang ibang parte ng katawan ng madam? Hindi ko pa ito napanood.
Beijing, pwede bang huwag kang mag-init sa gitna ng araw? Ang bilis mo namang magalit. Ikaw, tama na. Sige na. Papahiram kita ng gamot. Parang may gusto yata sa akin si Beijing. Tapos na ang gamot. Kailangan ng simulan ng trabaho. Ying. Pumunta na sa kumpanya ang dalawang magkapatid. Siyempre naman, ngayon, araw-araw, parang hindi na sila masigasig sa trabaho. Akala ko, malulugi na ang playgroup. Walang lumapit sa iyo. Wala akong nakikitang kaluluwa. Paborito akong walang gawin. Nuggets ko. Si Beijing ay bigla na lang sumikat kaya't mas maganda siya ngayon. Nagdadalawang isip ako, naging minamahal niya ba ako? Sis, kailangan mo pang matalino dito. Baka. Ang paraan nilang, mapabilis ang amoy natin. Pagkatapos mong lubos na main love kay Beijing, pagod din siyang makakabigo sa'yo. Beijing, hindi na kita mahahal. Huwag kang umalis sa'kin. Lumapit ka na, Beijing. Lin Shuying, sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa? Paano ako maaring mahulog sa isang kapalit? O isang katulad mo? Masyado kang mababaw at isang ulila. Pero dati, napakabuti mo sa akin. Talagang napakabobo mo. Dati nakatali ka sa akin, ngayon. Ibigay mo sa akin. Kailangan kong magising. Ito ay hindi si Ginoong Pei, isang jade pendant na laging daladala. Narinig ko. Ito ay puting buwan ng pangarap ni Pangulong Pei, regalo ni Li Shi bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ang huling tao na humawak sa jade pendant na ito, ay pinutulan ng kamay at paa. Tapos na tayo. Shuying, ayos ka lang ba? Kung ikukumpara sa pagputol ng mga kamay at paa, ano lang itong mga sugat ko? Hayaan mong isipin ko ang solusyon. Kamusta? May paraan ba na makakatulong sa akin na gumawa ng eksaktong parehas na jade pendant? Maaari itong gawin. Ngunit, bawat piraso ng jade ay may iba't ibang material, may mga espesyal na linya, maaaring may kaunting pagkakaiba, dagdag pa. Ang batong ito ay medyo matagal na. Ang mga bagong gawa naming bato ay magkakaroon din ng kaunting pagkakaiba. Walang anuman, basta't pagbutihin nyo lang. Tulungan nyo lang ako ng ilang sandali. Huwag kang mag-alala. Tiisin namin ito. Isang araw na tayong tumakbo. Sobrang pagod na ako. Sana ay makakatulong ito ng tuloy-tuloy. Anong kailangan mong gawa ng lakas? Jing. Nandito ka pala. Kuya, papasok na ako sa kwarto para matulog. Hindi ba ang kwarto ng imahin mo nasa unahan? Ano ang hawak mo sa kamay? Jing. Naglibot ako sa buong araw. Sobrang pagod na ako. Buti na lang nailagay na ito. Aki. Medyo nagugutom ako. Medyo nagugutom din ako. Aki, talagang nagugutom na ako.
Ginoo, kumain ka na. Di ba nagugutom ka? Lasang ubas. Alam mo ba, ang unang piraso ng cake na kinain ko ay lasang ubas. Naaalala mo ba, ang lasa ng cake na kinain mo noon? Sino ang nagbigay sa iyo niyan? Naaalala mo ba? Si Xiaoying. Ang cake na may lasa ng ubas na kinain mo. Ito ang unang pagkakataon kong kumain ng cake. Ang tamis, ang sarap. Hindi ko na maalala, ngunit sa aking alaala, napakaanghang ng cake na iyon. Hindi ko naalala kung sino ang ibinigay. Siguro umuulit si tito mo, nagbabago ang mood niya. Si Lin Shuying, nakatulong ba talaga akong masyado kaya't naniniwala ka na mabuti ako? Para mapaisip mong mabait ako, sabi ko na nga ba, nung sinunggaban mo si Ajing, nagalit na si Ajing. Mani, si Ginang, si Tian ay pilit na pumasok, hindi ko siya mapigilan. Ano ang gagawin kung naloko si Kuya Jing? At saka, mukhang nakatuklas na si Kuya Jing. Ang bato ng ginto ay may problema. Bato ng ginto, tama. Ang iyong binibigyan ng suot palaging bato ng ginto. Sino ang hindi alam? Yung jade pendant ni Kuya Jing ay galing sa pinakamahalagang tao. Hindi mo pa naayos si Peijing, Maaari kong ipaliwanag. Ano pa ang ipapaliwanag? Yung jade pendant ay peke. Talagang napalitan na kayo. May ebidensya ako. Nakuha ko ito. Anong ibig mong sabihin? Si Tian. Ano ang kinalaman nito sa akin? Sa pagitan namin ng asawa ko. Kami ni Kuya Jing ay talagang pamilya. Paulit-ulit kang nang-uuto kay Kuya Jing. Dapat ka nang pinatay noon pa. At saka, ang palamuti na ito ay mahalaga kay Kuya Jing. Gaano ba kahalaga? Hindi mo ba alam? Pagkatapos ng ngayon, ikaw, Ginang, Pei, mukhang papalitan ka na. Babalik na si Ate Lishi. Kung makita mong nasira ang jade pendant, gaano kasakit kaya nito? Anong pakialam mo dito? Bilisan mo, ilabas mo siya. Hindi naman niya balak saktan si Shuying, di ba? Kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi niya ako sasaktan, di ba? Kaya ko pang makaiwas ng ilang beses. Wala akong takot sa labanan. Hindi ko alam kung makakaapekto ito kay Yinyin. Pasensya na. Kaya pala lumapit ka sa akin noon. Para itago ang piraso ng jade na ito. Oo, Lin Shuying. Hindi ko naman sinasadya. Naiwan mo ang jade mo sa kama. Nabasag ko ito sa sahig kanina. Kaya ito ay nasira. Sinusubukan ko na ang lahat ng paraan. Nasugatan na ang kamay ko. Bakit ka naman naging ganito kaangal? Paano kung magka-impeksyon? Hindi. Si Kuya Jing. Bakit mo pa siya pinapansin? Dapat mo siyang saktan. Isang pirasong jade lang naman. Saan ba? Mas importante ang aking misis. Pero niloko ka na niya. Walang mali sa sinabi ng misis ko. Tungkol sa mga bagay ng mag-asawa. Hindi ito pakialam ng ibang tao. Ihampas mo siya sa akin. Kung makita pa kita. Hindi ako magdadalawang isip tungkol sa pamilya niyo. Mag-live kami ng Jiangcheng. Ako. Kuya Jing. Sige, sana'y uuna na ako. Siguro nakikihanap ka na ni Ai. Talaga akong mas mahalaga kaysa sa jade necklace. Wala akong pakialam kung totoo o hindi ang intensyon mo. Hayaan mo akong malubog sandali. Kaya, maaari mo bang alalahanin ang palamuti ngayon? Oo, tiyak na ipagtatanggol ko ito sa aking buhay. Manloloko. Walang kaisipan. Ano ang iniisip mo? Ano? Narito ka na naman. May iyo ka. Saan na naman yung lakas? Alam mo ba, sino ang nagbigay kay kuya ng ginto na ito? Siguro noong mas maaga pa, ginawang regalo ng batang babae. Ano? Ikaw at ang kapatid mong babae ay muli na namang nagdulot ng problema. Nagkamali si Shuying sa pag-burn ng jade pendant.
Ngunit akala ko, mukhang hindi naman ganun kagalit ang kuya. Baka, hindi naman ganun ka. Karahasan ang kuya. Depende sa tao kung paano magalit ang kuya. Huwag nang makialam sa kanilang mag-asawa. Tara na. Ikaw, anong ginagawa mo? Para kang nagbabalot ng paa ng baboy. Matagal nang gumaling ang sugat ko. Hindi na ito umaagos ng dugo. Sobra ka namang mag-exaggerate. Ang ginang ay nag-aanyaya sa akin. Ano bang iniimbitahan mo? Nakikita kitang masaya sa kama. Oh, ibig sabihin, iniimbitahan mo ba akong sumali? Kaya, yung jade pendant na suot ko, totoo bang? Wala ka bang kahit kaunting alaala? Wala. Sino ang dapat mag-alala sa iyo at sa iyong mga palamuti sa pakikipag-ugnayan? Yung jade pendant na suot mo. Paano mo naman makakalimutan iyon? Sige na lang. Basta't huwag mo akong paalisin, mananatili ako. Kahit nakapalit. O tunay na ikaw. Gusto ko lang na manatili sa tabi mo. Bakit bigla kang nag-isip na ibibigay mo ang kakanin sa si Mr. Kim? Hindi ba't gusto mo siyang mahalahan? Gaya nating dalawa, na mahilig sa salbaha, hindi dapat pumunta sa loob ng kumpanya, para ipagmalaki ang ating katayuan bilang asawa ng presidente. Tara na. Hello, may appointment ba kayo? Hindi nila kilala kami sa counter. Anong ipagmamayabang natin? Hahanapin ko si Beijing. Mayroon kaming 100 ng iba bibigyan everyday. Mga tao tulad ninyo, na naghahanap kay Ginoong Pei. Hindi pinapayagang pumasok kung walang appointment ha. Maraming tao. Mga kabataan at magaganda bang mga babae ba? Mas maganda ba ako? Bawat araw, hindi mga bituin sa pelikula, kundi mga kilalang music hero, o kaya mga international supermodel. Ikaw, ano ka ba? Mukhang maganda ang takbo ng negosyo ni Beijing. Nakita mo ba siya? Ganoon ba kami kagaanong mababaw? Si Pangulong Pei. Wala bang kailangan ng appointment? Wala tayong kailangan ng appointment. Hindi kami kailangan ng appointment. Iba ako sa kanila. Ako ang asawa ni Beijing. May pruweba na ganyan. Talagang kakaiba ka ha. Sinasabi nila lahat na sila ay girlfriend ni Pangulong Pei. Ikaw lang ang matapang. Diretso mong sinabing asawa ka ni Pangulong Pei. Security. Paalisin ang dalawang mandarayang ito. Hey, ako talaga ang asawa ni Beijing. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Hey, Shuying, ipakita mo sa kanya ang sertipiko ng kasal niyo ng kuya mo. Nakita mo ba? Ito ang mga pribadong litrato ng asawa ko. Hindi mo inasahan, di ba? Mukhang payat kapag nakadamit. Naglilipat ng damit may katawan. Sapat na ako ang makakakita. Ginoong Pei, kuya. Asawa ko. Paborito ng asawa. Talagang espesyal ito. Mahal, nagugutom ka na ba? Sadyang natutunan kong gumawa ng merienda. Dinala ko ito para makain mo. May lason ito. Anong sinasabi mo? Walang ibang tao na mas nagnanais na ikaw ay mabuhay ng mahaba, na walang hanggan, at umabot ng 100 taon, para magkakaroon ako ng tuloy-tuloy na pera, na magagastos. Sige na, sundin mo ako. Gobernador Pei, ang pagpupulong ay magmumulat na. Kaya siguro umaalis na ako. Masamang kapitalista. Ang opisina na ito ay sobrang marangya. Pinapagalitan mo na naman ako. Wala.
Ito ang nilutong mani na ginawa ko para sa'yo. Kumain ka na habang mainit pa. Masamang kainin kapag mainit na. Hindi main tog kainin. Ito ang niluto kong 4 na oras. Tinikman ko lahat. Masarap. Pasensya na. Nakalimutan kong hindi ka makakain ng matamis. HMM. Ayos lang. Sa susunod, tandaan mong bawasan ng asukal HMM. Narito lahat ka na rin para sa iyo. Oo. May iba pang ginagawa pa ako. Magbalik ka na muna. Babalik ako ng maaga ng gabi. HMM. Colin. Colin. Ginoong Pay. May allergy ka sa mani. Bakit ka pa kumain ng mani? Ito ang unang beses na nagluto siya para sa akin. Mukhang talagang nagbago na ang ginang. Kapatid. Umalis na ang asawa. Ay. Sobra ka namang kuripot. Kung ayaw mo, ayaw mo. Terror na. Naghihintay na ang mga board members. Oo nga pala, makikita mo si Ginoong Lee mamaya. Ikaw na lang ang pumunta. Talaga ba? Ako. Magpunta pa ako sa isang concert ng gabi. Anong-ano? Pagkatapos mong makiusap, mag-early home ka na. Huwag mo nang hayaan ang asawa mo na gumawa ng anumang bagay. Dinala mo pala ang aking inahan. Nagsimula na kami. Bakit parang ako na lang ang may kasalanan? Bihira kang umuwi ng maaga ngayon. Samahan mo akong manood ng pelikula. Nais ko sanang mag-book ng buong sinehan. Pero, mukhang mas komportable tayo sa bahay. Ayos lang. Anong pelikula ang papanoodin? Sabi nila maganda itong horror film. Kadalasan, ang horror film ay may magandang atmosfera. Kahit sino ang matatakot, maaari silang magtago sa tabi ng isa't isa. Nanunood ng horror movie. HMM, hindi ka natatakot. Ayos lang yan. Asawa, ang takot ko. Walang takot, walang takot. Nandito ang asawa. Walang anuman, walang anuman. Natulog na. Nakatulog ka habang nanonood ng horror movie. Talaga namang kakaiba ka. Ako ang nandito. Narito ako. Narito ang asawa ko. Si KG, ang asawa ko. Anong lahat ng karanasan mo sa ilang taon na iyon? Nakalimutan na naman ako. Ang taas ng agresyon. Jokay. Pumunta ang misis ko sa ampunan. Tungkol sa mga nangyari dati. Kamusta ang investigasyon? Wala pa si Pangulong Pay. Magsusumikap na ako sa oras. Sige. Oh, tama nga, Pangulong Pay. Sige lang. Lee Chen. Umupo na ngayong gabi. Mula sa France papuntang Jiangcheng na flight. Kahapon ng gabi, pinili ng mabuti na maliit na pelikula. Nakatulong ba ito sa bilis na pag-init ng inyong relasyon? Lahat ay natulog na. Pinaloob ni Beijing ako sa kama. Hindi na siya bumalik buong gabi. Ha. Ang saya mo naman. Natulog ka talaga. Ay, pero ang asawa mo dati, ay hindi naman. Nag-aalas 3 ng umaga umuwi. Hindi naman siguro. Nagtatago para.
Hanapin si Puting Buwan, di ba? Siya ay kadalasang mabuti sa akin ngayon. Siyempre, siya'y puting luha ng buwan hindi pa bumabalik. Puting luha ng buwan ay bumabalik na. Anong kahalagahan namin dito? Alamin natin ang mga lalaki. Lahat sila'y mga nakakalokong mata. Kailangan mong bigyan siya ng bago at kapanapanabik na karanasan palagi. Kung banggahan siya, tatakas ako. Gusto kong magsisi siya. Sundan ng asawa ng 3,000 kilometro. Subukan mo. Naku, sobrang labis naman to. Ako. Ay, naku, pwede naman yan, yung chemistry ng mag-asawa. Paano? Naghihilig ka na? Nagkasakit ng tiyan. Ikaw. Ang buwan mo pa. Nakakalat na ba? Hindi pa ako nakakalat. Ikaw rin hindi. HMM. Buntis ka. Buntis. Ikaw at ako. Palat-palat ng alaga sa bata. Para tayong dalawang nanay. Malaki ang mga mata mo. Mahaba ang mga binti ko. Kailangan nating ipasa sa mga anak natin ang mga ito. Darating ang asawa ko mamaya sa paliparan. Pupunta ako para salubungin siya. Sabay na rin akong sasabinan siya. Nasa kumpanya ang asawa ko. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung anong kondisyon ang dapat ilagay upang maging makatarungan sa hirap na dinanas ko sa loob ng 10 buwan. Naiintindihan ko na. Pipirmahin ko siya ng isang dokumento. Lahat ng ari-arian ay napapasa sa akin ayon sa kasunduan. Ginoo. Bakit ka nandito? Si Ginoong Pei ay abala. Walang anuman. Papapasukin ko at maghihintay. Ay. Pasensya na. Talaga, hindi ka makakapasok ngayon. Jokai. Ang boss niyo, may lihim na kasama. Hindi. Oh. Sige, mauna na ako. Ay. Hindi nagkamali ang lahat. Pagbalik ni Lishi, hindi na bumalik si Pei Jinglian sa bahay. Ginoo. Huwag mong sabihin kay Ginoong Pei na nandito ako, kung hindi. Kung mag-aaway tayo. Kung aalis ako, ikaw ang may pananagutan. Ako. Nagising lang kaya si Ginoong Pei at ang kanyang asawa. Mas mabuti sila ngayon, ngunit may problema ulit. Pasensya na kay Jing. Ang katawan ko kasi sobrang kulang. Talaga lang hindi ako natatandaan kaya hindi ako nakatayo. Nakaayos na ang lahat sa ospital. Mag-match na rin ang kidney source. Maghintay ka sa ospital para sa operasyon. Ayos na yun. Aking narinig, Jing, na hindi magkasundo kayo ng asawa mo. Tama ba? Okay lang kami ng aking asawa. Walang kailangan ipag-alala. Sige, umalis ka na. Bumalik ka na lang kay Jokai. Sige, aalis na ako. Si Ginang. Pei ay, anong nangyari sa Ginang? Ito ang report ng Ginang mula 3 linggo na ang nakalipas. Ulat ng pagsusuri. Diagnosis na impresyon. Impresyon, mahirang magbuntot, mas mahirap manganak. Ang oras ng pagpupulong ni CEO Pei ay umabot. Ang diagnosis tree. Hindi dapat malaman ng Ginoong Buntot ang tungkol sa ulat. Sige. Lin Shuhing. Long time no see, Lin Shuhing. Narinig ka raw ng akin. Ngunit parang hindi pa pala masyadong naging kapareha. Tawagin mo akong Ginang. Pei, mga taon na raw nang hindi kita nakikita. Nalala ka talaga. Ang bilis mong mawala ang kulay ng mukha mo. Sa harap ko pa'y hinalikan mo pa ang asawa ko. Ngayon ay nagpapakita ka pa ng pag-aaway sa akin. Gusto mo bang ipaglaban ako tulad ng isang bughaw? Totoo kong hindi ako masyadong malikhain ngayon. Kaya bumalik ako ngayon. Para sumailalim sa kidney transplant. Dahil sa maayos pa ang katawan mo. Mas mababawasan ang aking guilt, ang transplant. Hindi ba sinabi sa'yo ni Ijing? Ikaw ang kidney donor na hinanap ni Ijing para sa akin. Tama lang ang iyong kidney para sa akin. Mabait siya, kaya para makabawi, pinakasalan ka pa niya. Hindi ka rin naman nalugi. Kamakailan lang, hinayla ako ni Beijing. Para bang para kay Lishi ang pagmamatch. Nagpa-check up ako sa buong katawan.
Wala akong magawa, ganito ang katawan ko. Apektado si Aging. Nahihirapan din ako at si Aging. Wala nang pag-usapan, sa katunayan. Ikaw na ngayon ang ginang. Pei. Oo, ako si Ginang. Pei, kaya ano ang batayan mo para isipin na maniniwala ako sa sinasabi ng isang estranghero tungkol sa usaping donasyon ng bato? Kailangan kong maayos na bumalik. Tanungin mo ang asawa ko. Ay naku. Pasensya na, ang asawa ko ay masyadong masigla. Ang likod ko kasi, sobrang sakit, aalis na ako. Colin. Maging maingat kayo. Dahan-dahan lang, huwag kayong mabangga. Hey, Shuying, nandito ka na. Nanay. Ano ang ginagawa nyo? Ay naku, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pinipilit na magkaroon ng anak. Dahan-dahan lang kayo, walang problema. Ay naku. Si AG. Sa basement, nagpagawa ng gym. Sabi ko, since nagsimula na, ayos na rin ang nursery, para hindi na mahirapan sa susunod, kapag kailangan na itong ayusin. Narito na ang bata. Kailangan nating magtiis ng marami. Nanay, pupunta ako sa gym. Ang gym na ito ay nilikha ko para sa sarili kong gamitin. Kung gusto mong gamitin, alamin mo kung may bayad. Hindi ka naman kulang sa pera. Kung ayaw mong magbayad, ayos lang. Maghanap ng ibang paraan para magbayad. Paano magbabayad? Sino ba ang gustong magbayad ng ganito? Ito ay... Wala lang. Wala lang. Ah, Jean. May tanong ako sa iyo. Napapaaliw ka ba ang mga bata? Bakit kaya napunta ito? Nagising kong nakikilala ngayon ang nanay ko habang nagde-decorate ng kwarto para sa bata. Sinabi ko lang, baka alam na niya na. Mahirap manganak. Ayaw ko. Masyado ang gulo. Ano ba talaga ang inaasahan ko? Shuying. Sa totoo lang, tayo, buti na lang ayaw mo sa mga bata. Sobrang sakit ng mga anak, kung pipilitin mo akong magbuntis. Ay, Shadow. Shadow, ang tunay ito'y damit para sa sanggol. Ang isa para sa baby mo. Anong sanggol? Shadow, masama ba ang iyong paningin? Ay ang anak na aso. Balak namin ni Inhin na mag-ampon ng 2 hayop. Anong mga hayop? Bakit? Tungkol sa pagbubuntis mo, hindi ko sinabi sa asawa mo. Hindi ko sinabi. At saka, hindi ko rin balak sabihin sa kanya, Yinhin, tungkol sa pagkakaroon ko ng anak. Kailangan mo akong tulungan na panatilihing lihim ito, ha? Bumalik na si Rishi. Bumalik na siya. Pero ngayon ikaw na si Ginang. Pei, may baby ka pa sa tiyan. Hindi na siya mang-aapi sa'yo. Gusto ng kuya na umalis ka. Magkasama kaming lahat ng araw. Gusto nilang kunin ang aking bato. Ha? Magsilbing mabuti. Hindi ito anong nangyayari. Ang mga ito ay hindi na mahalaga ngayon. Ang pinakamahalaga ay kailangan kong tumakbo. Tumatakbo ako. Sa loob ng hindi ako gustong magpasya ni Pedring. Kailangan kong tumakbo. Kailangan kong siya'y hindi na makakita ng akin. Ikaw ang unang hindi natin gusto. Hindi ko pinapayag na magsama ang anumang tao. Ikaw ay hindi rin. Nagpa-prepare ako ng bili ng tren, at may choices din ng eroplano. Piliin ko lang ang isang random, para hindi sila matutuklasan. Hindi pa rin, kasama kita. Saan ka pupunta? Mag-ingat ka sa iyong bata. Maghintay ka muna bago pumunta dito.
Maganda, unahin ko muna ang pag-alis. Sige na, pumasok ka na. Hindi mo akong sisirain. May espada ako sa tiyan. Wala akong takot. Nagpasya na akong umalis. HMM. Bakit biglang huminto ang guro? Parang may hinahanap siyang tao. Pahintuin ang lahat ng sasakyan. Tanggapin ang pagsusuri. Alin ang hinahanap? Magbigay ng isang mensahe. Ang grupo ni Mr. Pei ay naghahanap ng tao. Sisigap sa lahat ng punto ng paglabas. Magiging pinag-aaralan lahat ng mga ito. Ito ay naghahanap ng kawalan ng asawa na babae. Tapos na, tapos na, tapos na. Hindi ba't naghahanap sila sa iyo? Boses. Dapat hindi ko ganyan ang tanga. At naglalaro ka ng boss na may kapangyarihan. Laro ng habulan. Sa uli, napakinabangan ng masamang babae. Hindi ba't nagdadala ng bola? Gusto ba nating lampasan ang antas? Maglaro ng bilis at sigasin. Gusto mo pang tumakas? Mag-ingat. Shuyin, huwag kang lumapit. Hindi ako babalik sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa ko? Hindi lang ang pera mo ang hinahanap ko, ngunit gusto mo akong patayin. Lin Shuyin. Pumunta ka sa ospital. Magmadali kang tumawag ng doktor, Ajin. Tapos na, tapos na. Ito ay handa na kahit anong preparasyon bago ang operasyon. Yin, ngayon ako sa ospital ng Rengsen. Sumigaw ka na lang para makaligtas ako. Huwag mo akong isipin araw-araw na tumatakas. Hindi ako makakatakas. Bakit ako tatakbo? Nakatagpo ako ng isang demonyo tulad mo. Kung hindi ako tatakbo, maghihintay ba ako? Napagbabayaran mo ako. Pambihira, ikaw ang nangbuli sa akin. Paano kita pinahirapan? Hindi ba't nagbigay ako ng babala sa iyo dati? Kapag inasal mo ako, huwag kang umasa na makakatakas. Nakalimutan mo na. Sino ba talaga ang nangaasar sa sino? Mula nang ikasal ka sa akin, may layunin ka. Nakalantad na ba ang layunin mo ngayon? Lin Shuyin. Pei Ding, ang Pangulong Pei. Matagal mo akong pinatulog. Hindi ka naman nawalan, di ba? Tumahimik ka, hindi ako. Ngayon, gusto kong ipakita sa lahat kung paano kumakain si Pangulong Pei habang nakatingin sa ibang bagay. Kahit na siya ay si Pangulong Pei, mayroon din akong karapatan bilang mamamayan. Hindi rin siya pwedeng isakripisyo ako para iligtas ang kanyang puting buwan. Si Lin Shuyin, pwede bang ipasuri muna siya ng doktor? Tingnan mo, may sugat ang kamay ko ngayon. Ganyan pa siya, hindi na siya makapaghintay. Maaari bang makinig ka ng isang beses? Hindi na pwedeng pag-usapan pa. Hindi na ako nag-iisa ngayon. Ano ang hindi nag-iisa? At saka ako. At saka ako, basta nandito ako. Hindi ko hangayaan na magdusa si Shuying sa ganito, na ilegal na paglabag. Anong nangyayari? Mr. Police, kailangan mong maging tagapagtanggol ng mga tao. Mahal na kapulisan, tayo'y magiging patas at makatarungan. Mahal na kapulisan, bilang isang asawa, hindi mo rin dapat pilitin ang iyong asawa, gumawa ng ilegal na bagay. Ano bang pinipilit kita? Mahal na pulis, anong pinilit kitang gawin? Mr. Police, wala kang karapatan. Nalampasan ang batas. Shuying, sabi mo huwag matakot. Lumayo ka sa akin. Gusto niyang tanggalin ang aking kidney para ipagpalit sa kanyang puting buwan. Anong sinabi mo? Napapaustos ako sa iyo, Jing. Ngunit alam kong mahalaga ang iyong buwan. Pero hindi ko rin kailangang mag-alala. Ngunit hindi ko kayang titingnan kang gumawa ng mali. Ang problema mo ay maliit. Ngunit ang maging mali ay malaki ang epekto nito. Tama ka, ikaw ay isang mapagkatiis na lalaki. Nawalan ng pagmamahal si Shuying para maintindihan ka. Hindi ko gusto ipakita sa iyo ang katotohanan. Ngunit hinuli mo pa rin siya. Anong uri ng tao ka? Jin, Senyor Pei, mayroon pa kang ibang bagay na gusto mong sabihin. Kailan nga ba sinabi ko? Kailangan kong gawin ng hindi magandang bagay kay inyong lahat. Ano pa ang puting buwan na iyong pinagsisisihan? Ito ay kawalan ng sense. Patuloy pa rin nagpapahayag ang pulis. Ikaw, sa harap namin, paano pa kaya akong susuntukin?
Hindi ba sinabi sa iyo ni Dr. Bang? Napapatulan ang balbas ng aking asawa. Magmadali kang dumating. Anong kaguluhan ang pinapanood mo? Ito ba ang paraan ng pagpapabanda ng sugat? Narito na, narito na, narito na. Anong nangyari dito? Nagkamali. Si Ginoong Pei, kaya namin bang ipinabandahan niya ang asawa niya? Ang braso niya. Wala kaming ginawang masama sa batas dito. Ikaw. Hindi mo ba ipinagbigay ang aking buboteng bato? Sa siya ni Laxi. Anong nasa iyo? Narito bang sinabi ko, sa iyo na ilipat ang iyong buboteng bato? Iyon pala ay isang pagkakalito. Aha. Kaibigan ng pulis, ito ay isang pagkakalito. Sisirin kita roon. Kailangan ninyong magkaroon ng mabuti na komunikasyon sa pagitan ninyo bilang mag-asawa. Magpunta. Dr. Vico, iyong IRAP niya yon. Oo. Huwag kang magalit. Nakita mo na ang dami kong iniwan sa iyo. Oo. Tungkol sa operasyon ni Zaishi. Ang balanse ng bato ay isinayos ng ospital. Wala akong kasalukuyang bahagi, lalo na ikaw. Huwag kang magalit. Di nagpakasayang lang ako. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na lokohin ako. Makikipaglaban ako sa'yo. Ano ang tinanong mo sa kanya? Noong una. Bakit ka pumayag na pakasalan ako? Hindi mo masabi, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko, dahil gusto mo lang talagang makahanap ng kapalit, saka bumalik na si Lishi. Maaari mo siyang hanapin. Lin Shuyin, may puso ka ba talaga? Ano bang ginagawa ko sa'yo? Di mo pa rin ba nararamdaman? Bakit lahat ng bagay, kailangan pang idamay ang iba? Sobrang mahal mo siya. Ano? Hindi ko na ba kayang magsalita sa kanya? Huwag kang magdrama dito. Ganito talaga ako. Kung gusto mo ng pagkakahiwalay, gawin mo lang. Lin Shuyin. Anong sinabi mo sa bibig mo? Aji, narinig kong nag-aaway kayo. Pwede ba huwag na lang kayong mag-away? Shuyin. AJ, may operasyon ako mamaya. Tapos kaya ako, maaari mo akong kasamaan. Lishi, bago mamatay si Luffy, inutos niyang alagaan kita. Sinasabi ko lang na inaalagaan kita ng kaunti. Noong una, fumalat ka. Tungkol sa ating relasyon, hindi ko na lang ito pinansin. Pero pakiusap, kilalanin mo ang iyong sarili. Kung muling manggugulo ka sa aking asawa, huwag mong sisihin ako kung wala ng awa. Bakit kailangan? Si Lin Shuyin ay isang bataan. May sobrang di magandang nakaraan siya. Hindi ko talaga iniisip na matutulungan ka pa niya. Mag-send ka ng address ng tito ni Lin Shuyin sa akin. Ang magandang pinsan niyang babae ay magpapakasal sa isang mayayamang pamilya. Paano mo mapapansin ang isang walang sweldo na kamag-anak? Bakit hindi mo iinipit ang iyong buhok? Ano kung magkasakit ka ng lamig? Ako na lang. Huwag kang gagalaw. Kailangan na namang magpunta sa ospital para magbihis. Anong gagawin sa batang ito? Hindi na siya makakatakas. Ayaw naman ni Beijing ng mga bata. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Tumingin ako sa kanya nang nakatitig. Ano pa ang gusto ng ginang na makita? Sa gitna ng araw, ikaw ay isang hayop. Ito ba ay hindi pagtugon sa kahilingan ng ginang? Saan ba ako nagkulang? Tulad mo, isang walang kwentang tao, kahit na mga baboy o aso, hindi ko gustong makita ka. Ikaw. Hindi ka makakalabas sa Jiangcheng. Pangulo Pei, bakit mo nakuha ang pillow na yan? Dahil takot ang aking asawa na hindi ako matutulog mabuti. Siya ay nagbigay sa akin para matulog sa opisina. Oh. Siguro ginato ka ng ibang tao. Ito, si Lin Shuyin, ang batang iyon. Akala ko hindi siya makakapag-asawa ng ganito kahusay. Ikaw ang kanyang tunay na tiyuhin. Matagal nang wala ang kanyang mga magulang. Kung hindi siya magiging mapagmahal sa atin, sino pa ang magiging mapagmahal? Haha, iyon ay ang kasal ng ating anak na lalaki. Tiyak na may magandang handog na siya. Napakaganda. Pera na, hahaha. Shuyin. Oh, ako ang iyong pangalawa.
Siya ang iyong pangalawang tiyuhin. Ay, ilang taon na tayong hindi nagkita. Hindi mo na kami maalala. Ako ang pangalawang tiyuhin, Ashley. Suying, ako ang pangalawang tiyuhin. Huwag matakot. Uminom ka. Bakit? Lin Shuyin. Sinasabi ko sa iyo, patay na ang iyong ina. Simula ngayon, kailangan mong makinig sa akin. Magiging magandang pinsan din siya sa iyo. Ha ha ha. Pumayag ka, Lin Shuyin, ikaw ay masamang batang babae. Ako ang iyong tunay na tiyuhin. Mga kamag-anak mo. Tama. Isang pamilya tayo. Dati, nagtagal ka sa bahay namin, ng ilang buwan. Ngayon, nakapang-asawa ka na ng mayaman. Huwag kalimutan ang pinagmulan. Mag-i-invite na naman tayo nilang mag-sit down. Pinagtabuyan ako ng pikiwala palabas kasama silang dalawa. Kung muli mong makita sila, direktang ipag-alarmahan mo na sila. Oo. Si Lin Shuyin. Hindi. Hindi. Damdamin. Bitawan mo ako. Nakatulog ako ng may masamang panaginip. Walang anuman. Hindi iyon totoo. Hindi iyon totoo. Magandang umaga, kuya. Gusto kong kumain ng magaan. Papunta ako para ilagay ang kanin sa bowl. Gusto mo ba ng karne? Tulungan mo din ako na ilagay ang kanin sa isang bowl. Hindi ako. Hindi pa siya napapayo, Yin ah. Alam mo ba? Nagpunta si Shuying sa orphanage. Ano ang nangyari sa pamilya niya dati? Mukhang namatay ang mga magulang niya sa hindi inaasahang pagkakataon. Tapos pumunta siya sa bahay ng tiyuhin niya at nanirahan doon ng ilang buwan. Pagkatapos ay nanirahan na siya sa ambunan. Hindi niya rin sinasabi kung ano ang eksaktong nangyari. Sa mga nakaraang araw, lagi siyang nananaginip ng masama. Dapat hindi ganon. Sabi niya, pagkatapos niyang mag-asawa, bihira na siyang managinip ng masama. Salamat. Hindi sinasadyang nasobrahan. Maya-maya ay lalabas tayo para mamasyal. Mag-enjoy tayo. Sige na, tatanggapin na lang. Ang cute naman ito. Kailan mo balak sabihin sa asawa mo, tungkol sa pagbubuntis mo? Dishi, lahat ng ito ay hindi pagkakaintindihan. Sabi nga, ito ay isang kalokohan. Nagmamadali ka pa rin. Hindi ako nagmamadali. Tinanong ko siya kung bakit siya pumayag na pakasalan ako noon. Hindi siya makasagot. Sabihin mo sa kanya ang tungkol dito. Sa wakas, nahanap ka na ni Uncle Shuying. Pakiusap, iligtas mo ang kapatid mo. Si Shuying, pangalawa, pakiusap na. Sino? Si tiyo ng pamilya Lin. Shuying, ikaw na nagpakasal sa mayamang pamilya. Hindi ka pwedeng baliwalain kami. Ngayon, ang iyong kapatid na lalaki ay kasiklet. Kailangan ng 20,000 piso para sa operasyon. Tama kang tumulong sa amin. Oo. Shuying, tayo'y magkakapamilya talaga. Nagtago ka pa kami ng bata mo. Hindi ka nag-announce sa amin nang ikasal ka. Mahirap na kamag-anak ay maiintindihan. Pero ang kapatid mo ay kailangan ng tulong. Kahit na ang tiyahin ay humihiram sa iyo. Bilangin mo, humihiram sa iyo. Ito ay umunlad na at hindi pinapansin ng mahirap na kamag-anak. Maging ang pera para sa buhay ay ayaw ipahiram. Yung damit na suot niya ay limitadong edisyon. Kahit na sabihin mong 500,000 iyon. Ay, sa panlabas ay mukhang make and tab at maganda. Pero sa totoo lang, isa itong puting mata ng lobo. Tiyuhin ng Shuying. Talagang wala na akong ibang mapuntahan. Tingnan mo, matapos mawala ang mga magulang mo. Kami ang nag-alaga sa'yo. Kailangan mo kaming tulungan. Kayo ang nag-alaga sa akin. Nakaluhod na ang tita sa'yo. Nakaluhod na rin ang tito sa'yo. Wala bang takot sa maikling buhay? Pinapakalungod ang dalawang nakatatanda. Talagang hindi mapagmahal sa magulang. Wala bang takot na makita ito ng mga anak mo balang araw? Anong kalokohan ang sinasabi niyo? Tama, kailangan ito. Pagkatapos ng araw na ito, ang masamang babaeng si Lin Shuyi ay magkakaroon ng tatak na asong ulod. Hindi kailanman tatanggapin ng peking pamilya ang isang manugang na may ganitong dumi. Hayaan nating magdagdag ng apoy ang mga inorganisa natin. Kailangan din nating pumunta sa lugar at tingnan. Ayos. Kahit anong mangyari ngayon, hindi ko kayo bibigyan ng kahit isang sentimo. Shuying. Ngayon, ikaw na ang misis ng presidente ng Pay Group. Ayaw mo bang tumulong kahit kaunti? Pay Group.
Iyan yung malaking kumpanya, na nagdonasyon ng higit sa 100 milyon taon-taon. Sinasabi na madalas silang tumulong, ngunit hindi man lang nila nailigtas ang sariling pinsan. Baka lahat ito'y palabas lamang. Ay, maaaring naapektuhan na ang reputasyon ng pamilya Tay, dahil sa ginawang ito ng ginang. Ito ay aking personal na pagkilos. Walang kinalaman ng P-group dito. Tungkol sa kanila, maaari ninyong tanungin sila, kung ano talaga ang ginawa nila sa akin. Ngayon, may mukha pa silang humingi ng pera sa akin. Si Shu Ying, mahirap ang pamilya namin noon. Hindi kita naalagaan ng maayos, pero wala rin kaming magawa eh. Oo, wala tayong magawa eh. Ning, hindi mo ba ako tinatanong dati? Bakit hindi ko maalala ang mga nangyari bago ako mag-11? Bakit may mga kamag-anak pa akong nakatira sa ampunan? Sila iyon. Sila ang dalawang masasamang tao, nang sakupin nila ang bahay namin. Siya. Napakatalino niya panggahasa ako, tumatakbo ako ng lubha. At saka nagkaroon kami ng insidente. Paggising ko, wala na akong alam. Ikaw ang nagmungkahi. Ikaw ang naglalaro at lumabas ka. Paano mo ako mapapahirapan? Oo, masyado ka pang bata noon. Siguradong hindi mo naaalala. Nagkamali ako sa alaala. Sana nga nagkamali ako. Sa ngayon, ang pinakamaganda, kung alaala sa mga magulang ko ay nakalimutan ko na. Ang pinakamaagang alaala ko ngayon, ay yung masamang tao na humipo sa akin. Ang araw na iyon. Nagdudulas ang liwanag. Sino ka? Ito si CEO Faye. Paano siya nagpakita ng kamay sa harap ng lahat? Si CEO ay pumatay. Ah, tingnan natin. Walang katarungan ha. Ang CEO ay nagpapatawag ng tao. Sino ang nagpadala ninyo? Sinabi. Jing. Hindi ba may mali na nangyari dito? Hindi parang ang anyo ni Shu Ying, na may pagkakasakit. Anong anyo ang akin? Ang mga salarin ay mayabang at mapang-api. Dapat bang ang mga biktima ay maging sunod sa Niren? Natatakot lang ako na lumalaki ang sitwasyon. Masama ito para kay Jing. Ang pakialam ko lang ay ang damdamin ng aking asawa. Kung ano ang opinyon ninyo, ay wala akong pakialam. Walang anuman. Nandito ako. Ang mga ginawa mo sa aking asawa dati, ipapausin ko ito sa pulis. Ngunit ang mga balita na ikinakalat mo tungkol sa aking asawa, na mga usap-usapan, mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Walang tao. Kami mismo ang nagpunta rito. Talaga ba? Sige, tatanungin ko mamaya, yung anak mo na nasa ospital. Siya iyon. Hindi ako. Anong tao? Telepono ko. Ipinadala ni Ginoong Pei ang mga video na ito kay Ginang. Hindi ako ang nagsabi ng ganyan. Siyempre, si Shu Ying ay pinagtaksilan ako. Magkakaklase tayo sa mataas na paaralan noon. Magtitiwala ka sa akin. Tama ba? Masamang babae. Kung hindi ikaw, sino pa? Shu Ying. Nag-isip kung sana ay lang ang hangarin mo ay ang pagmamahal ng pamilya. Nilanggam ako kung saan nakatira, at sinagot ko. Talaga akong hindi naisip na masasaktan ka nila. Sige na, tunay kang nag-aalala umano. Jing. Wala akong pipiliin pang maniwala sa salitang sinabi ni Lishi. Wala akong isang salita. Gusto lang niyang saktan ako. Ano sa tingin mo? Tama. Gusto niyang saktan ka. Hindi ko siya palalampasin. Jing, Jokai, nandito. Ilagay mo ang mga taong ito sa loob. Ikaw ang mag-iimbestiga tungkol kay Lishi. Hayaan siyang mawalan ng lahat. Dapat siyang dalhin. Wala tayong kinalaman dito. Jing, paano mo ako maaring ganyanin? Nalimutan mo na ba ang aming relasyon? Hindi mo dapat ipapangit sa akin ang dating halaga namin. Sinisira mo lang ako ng mga dating bagay ninyo. Masama akong nararamdaman dito. Sila lang ang dahilan. Ang nagpapakatangi sa'yo. Hindi siya kailangan magpakatangi sa akin. Ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Nagbigay baral ako. Huwag kang magpakita ngayon ng green tea sa akin. Pasensya na. Nagulat ako. Hindi ka nang galit. Wala silang maituturing na gawin sa loob ng malaking palengke, at hindi rin ako nasasaktan. Paari rin sila ang nahara. Napapagalit talaga ako. Bakit hindi kita agad napuntahan? Narito ang tungkol sa iyong pagkakalimutan. Kahalagahan ba iyon? Kahalagahan kung agad ko lang nalaman na nagmamalimaw sila ng alaala. Hindi ko sinasadang natanggal ang aming pakikipagkasundo o ang aking pagkakilala sa iyo. Hindi namin magkakamalwang ilang taon. Wala na ito ngayon. Kung nararamdaman mo ang sakit, huwag mong isipin kahit ano. Ngayon lang kailangan mo'y masaya at masayang maging.
Anong tungkol kay Rexy? Hindi siya mahal. Wala kang kailangan mag-alala. Siya ang nagkalat ng mga bulong-bulong. Si Shuyin. Bakit sila nagpapasya na ikaw ang babae ng kanilang anak? Ang ginang Pei ay tunay na nasa gabi. Mag-alaw ka. Kay Jin, nagpapagalit ka lang ako. Pasensya na lang, ginang Pei. Hindi ko siya matigilin. Kaiwang, umalis ka. Pinagbibigyan kita sa iyong boss. Ang dami kong iniayos na tadhana para sa iyo. Hindi mo pa rin kaya. Ikaw talaga, wala kang sariling kakayahang humingi ng asawa. Nag-ayos ako ng maraming tao para sa iyo. Bakit lahat sila ay hindi sumusunod? Gusto mo bang patayin ako? Walang nakakatulong sa mata. Ano ang gusto mo? Sasabihin mo lang, kahit saan sa mundo kukunin ko para sa iyo. Nanay, sana'y tulungan ninyo akong hanapin ang ganyan. Oo. Nagustuhan mo ba ganto? Oo. Maganda kung walang magulang at fresh graduate. Anong kakaibang hiling ito? Nagbigay ako ng takbo ka na lang marunong magpakasal. Wala kang masanay na kapatid na lalaki. Maganda sana kung may dalawang babae kayo na magkasilbing magkakapatid. Saka ninyo sila isisol. Dahil ganda ko. Gastuhan ka niya. Huwag mong iilis ang usapan. Wala talaga kayong anumang relasyon ni Lishi. Ngunit sinasabi nila, si Lishi ang iyong puting buwan. May puting buwan ako. Ang aking puting buwan ay palaging ikaw. Nakuha ka na ba? Wala akong lagnat Siya nga't naniniwala ako. Napakita lang ang nanay ko sa iyo dahil sobrang tanga mo. Ikaw ang tarantado. Tanjina na lang talaga. Masama ba akong tinitingnan? Ay. Ikaw, ayos ka lang ba? Lumayo ka. Anong nangyari? Ayokong makita ka. Hindi ka ba masama ang pakiramdam? Dadalhin kita sa doktor. Ayokong pumunta. Ano bang nararamdaman mo? Bilog ng emosyon. Parang buntis. Ano namang masama sa pagbubuntis? Mahirap ang pagbubuntis. Okay, anong batayan mo para sabihin yan? Hindi ko sinasabing masama ang pagbubuntis. Ang ibig kong sabihin ay ako, magpakalayo ka. Pwede kang umalis kung gusto mo. Fallen. Huwag kang humalik kung hihingi ka lang ng tulong. Nandito lang ako. Saan pa ako pupunta? Napakaloka ko. Ako ang hindi sumusuka na likas na banal na katawan. Ganyan ka na. Paano mo kami tatago ito sa asawa mo? Tingnan mo ang sitwasyon mo ngayon. Parang nakabalot na panda ka. Ako, hindi ganyan. Ako kasi, maya-maya ay makakapag-aim tayo ng maanghang na hotpot. Walang makakapigil. Traidor. Ginoong Pei. Narito ang pinakabagong katalogo ng alahas na gusto mo. Ayos. Pakisabi sa akin na magpareserba ng restaurant mamaya. Tama, gustong kumain ng misis ng maanghang. Maghanap ng iba pang mga kumpanya. Ginoong Pei, may kasunduan si Ginoong Lee mamaya. Kaya hayaan si Ayi na pumunta. Nasa labas ang vice-presidente. Ganun ba? Oy, kuya, aba, Ayi. Narito ba ang iyo? Kaya mong pumunta sa dinner ni Ginoong Lee? Hindi ako. Pwede kasi. Nagpo-prepare ako para sa mga gamit ng sanggol, at kailangan pa akong pumunta sa training para sa bagong magulang na ama. Ganun pala. Hindi pa pala handa. Ay, narito ka na ba kasama ko? Narinig ko naman. Dine deliver ng baby, at kasama ang tatay. Hindi kami magkakaroon ng ganun agad. Ay, huwag kang magsalita sa harap ng hipag mo. Ate, hindi mo pa alam. Buntis ang hipag mo, di ba? Halika. Ginoo, uminom ka ng ito. Sino ang gustong kumain nito? Gusto kong kumain ng nilagang isda, pero ito ay mabuti para sa katawan ng bata. Huwag mong subukang iliga ang aking mga salita, nilagang isda. Sige, sige. Halika. Ay. Sumigaw, tumitigil ka na at uminom ng tubig. Hindi na naman to. Ano pang gustong gawin ko, dama mo ba? Sige. Bakit ka kaya kiniisip na dito ako dalhin? Alam ko.
Naging regular ka palito sa basketball. Maraming mga babae ang nagdadala sa'yo ng tubig. Ikaw, nagdala ka ba sa'kin? Sabihin mo muna sa'kin. Noong panahong iyon, napansin mo ba ako? Oy, pare. Lin Shuning. Basta't nandito ka na. Papalagpasin ko na ang pagkalimot mo sa akin. Hinahanap ka ni Jing Liki, nasugatan si Luffy. Ay. Sabi ng iba, pag naka-ice score, automatikong tumitingin sa taong gusto mo. Tumingin ka sa amin noon. Akala ko gusto mo ako. Pero dumating si Lishi. Alam ko na. Ako na lang pala ang nag-iisip. Ano bang iniisip mo? Kapatid ng boyfriend ko yan. Wala akong ganitong hiling. Hindi naman tama yun. Sigurado akong may iba kang lihim na pag-ibig. Hindi ko kilala. Oo, lihim na pag-ibig sa isang bulag. Bulag na. Tama nga ba? Bulag sa mata, bulag sa puso. Dito ka rin pala dati. Oo, nag-aaral ako sa kolehiyo at nagtatrabaho. Kung umuwi akong late, nandyan lang ako kumakain ng instant noodles. Ang boss ay napakabait. Lagi niya akong pinapabayaan ng mainit na tubig. Pangulong Pei, dumating ka. Magandang araw po, Tia. Kilala niyo ba sila? Classmate Lin, kayo. Nagsasama na kayo, Asawa ko. Ayos lang. Ang ganda, sabi ko na nga ba. Bakit po, Ginoong Pei? Tinutulungan akong ipagpatuloy ang tindahan. Kaya pala. Tita, mauna na po kayo. Kami lang po ang maglilibot. Ayos. Suying, hindi ka ba naghahanap ng sagot sa kayumanggin mo na ako? Nakilala. Dito. Totoo kang mabango, si Yuluwi Mian. Pinapakilala mo ang mga babae sa kanilang suot na damit. Ipapadala kita sa pulis. Talaga kang mapagbuwis. Kung sino man ang mag-asawa sa kanya, hindi magtatangkang gumawa ng masama sa kanya. So, kilala mo na ako ng maaga. Hindi mo ba alam na, ganito ang ugali ko? Sayang naman, 3 buwan akong nagpakitang gilas. Ayos ka, palagi mo akong ginagawang tanga. Akala ko ako ang payaso. Marami akong ibinigay sa'yo, mga pagkakataon para maging tapat. Ikaw ang nagpasya na lokohin ako. Ngayon, bibigyan din kita ng pagkakataon. Ano pa? Ang gusto mong ipagtapat sa akin? Ako. Ginang, Pei, sinabi ko na sa iyo ang aking lihim. Lahat. Buntis ako. Buntis. Bakit hindi ka nagulat? Alam mo na ba ito noon pa man? Nang araw na iyon, aksidente lang na nasabi ni Ai. Kinuha ko ang iyong medical report. Pero nagpatuloy ka pang magpanggap at lokohin ako. Sige na. Lin Shuying, mayroon pa akong isa. Pinakamalaking lihim. Kailangan kong sabihin sa iyo. Mahal kita. Mas matagal pa rito. Mas malalim kaysa sa iyong alaala sa akin. Mas malalim pa. Mahal kita nang. Napakamapagpakong baba, Lin Shuning. Pwede mo bang huwag na lang magsisinungaling sa akin magpakalito? Pangunahan kang mabuti si Yingying. Ang peanut brittle na ito, naramdaman ko na agad. Nagugutom na ako, ikaw din kumain. Tanginam na ang amoy nito, ngunit hindi niya ito makakatikim dahil sa allergy. May allergy siya sa mani. Paano niya kaya kumain ng mga turon na ginawa ko para sa kanya? Ano pa ang maituturing kong alipin para sa pag-ibig? Isipin ninyo naman, talaga bang paborito lang itong pangyayari tulad ng gantimpala ng kumpanya na nagkakatugma sa kaarawan ng kapatid niya? Tama ba yan? Hindi totoong pagkakataon. Hindi totoong nangyari sa harap ng lahat ng tao. Sa opisina. 306 na araw. Tanging ito ang nagiging pakikipagkapwa. Sinabi kita. Dahil ang mga petsa sa kahon ay lahat, pinalitan ng kadate ng asawa, kaarawan niya, ika-6 ng Marso. Anong pinag-uusapan nyo? Kumakain ng peanut brittle, gusto mo?
Gusto mo ba? May allergy ka sa mani, kakain ka pa, wala namang lason. Talagang nai-inlove na sa isip, wala nang pag-asa. Tingnan mo kung paano ang kapatid sa kanya, sino ang katulad mo, tandang tanga, ay naku, asawahin. Nandito ang alahas ni Pangulong Pei. Wow! Ito ang mga pakpak ng biyaya, kamakailan, mayroong isang tao, na bumili nito sa halagang 100 milyon. Akala ko, kuya pala ito. Bagay na bagay sa iyo, maligayang kaarawan, Ginang, Pei, salamat. Ngayong araw ng pagdiriwang ng kumpanya, ay kasama rin ang kaarawan ng aking asawa, kaya sa pribadong akala ko, magbibigay ako ng 1 bilyon para sa mga gantimpala, upang lahat ng nasa loob ay makabawi. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Una akong beses, ang dami ng tao, nakasama kong magdaos ng kaarawan, sobrang saya. Aking asawa, karapat-dapat sa lahat ng pagbati, ika-6 ng Marso. Dahil sa iyong pagdating, naging swerte kong araw. Narito kayo, ngunit ang ganda-ganda ninyong dalawa, tanging ganda talaga ng picture natin. Anong gusto ninyong gawin? Si Shuying talaga ang nakakaunawa sa akin. Magpunta tayo ng labas. Narinig ko kasi na dumating ang ilang galing-galing na modelo. Pumunta tayo para makakita. Saan ka pupunta? Wala naman. Tara na. Wala akong balak pumunta. Ay naku. Ganoon na ba katagal? Nabubos na ang tingin mo sa akin. Gusto mo nang tumingin sa iba? Wala. Hindi ako naniniwala, pero sinabi mo kanina na gusto mong pumunta sa club. Hindi. Tingnan mo ako ngayon, sobrang laki na ng tiyan ko. Paano pumunta? Ginawa mo rin ito para sa bata, ikaw ay rin lang para sa iyong mga anak. Huwag ka nang mag-isip ng labis. KG, pasensya na. Nay, malabo na ang mata ko. Hindi ko makita, hindi ko maunawaan. Ipagpatuloy nyo. AG, ngayong panahon ngayon, hindi ka pwedeng magmahal-mahal. Shuyi, lumapit ka. Nag-prepare ang nanay para sa iyo at kay Yingying. May regalo. At paano, nanay, ang mga special na iyon, ay sapat na para sa 10 taon. Ngayon iba ito. Mama, tuwing sinasabi mo, iba-iba, ngayon nag-acquire ka ng pabrika ng gatas. Bukas magtatayo ka ng peryahan. Parang ikaw na ang namumuno ngayon. Ako at si kuya, kami dalawa ay mga bagong tatay. Parang kami ay walang silbi nanay, ay tama naman yan. Sige na, kasama ang asawa ko. Anong kailangan ninyong mag-comment? Ang 2 anak ko talaga. Hindi reliable. Ngunit may isang bagay na mabuti. Naghanap akong 2. Naganda-ganda ng anak na babae. At pareho. Nakalaking bata ang laki ng lolo at lolong ko. Sana'y di ka masyadong mapagod. Ay. Ito. Ako mismo. Isa rin akong manugang sa mayayamang pamilya, kahit sa loob ng bahay o sa labas. Mabuti ang trato nila sa akin, ngunit nauunawaan ko rin. Yung pakiramdam na kulang sa lakas ng loob. Alam ko, kayong 2, nagtapos ng kolehiyo at agad nagpakasal. Ngayong nag-iisang bata pa ang inabot, ay. Pero ang mga araw pa naman talaga. Maraming pera ang maaaring ibigay ko sa inyo, ngunit, narito ang hinihiling ko, may sariling gawain kayo rin. Ang Soyong. Nagustuhan ng anime, babalhin lang ako. Sa isang kumpanyang anime, mahal niya ang fashion, design firm ang ibibigay sa iyo. Salamat, Mama. Salamat, Mama. Ang pinakamahusay sa akin ay ang nanay ko. Hindi. Hindi ba't mabuti naman ako sa'yo? Hindi ko nga pinapayagan na lumabas ka. Suriin niyo nga ito. Ngayon gusto niyang pumunta sa club. Maaari ba siyang pumunta ngayon? Bakit? Ngayon ay hindi pwede. Kaya't hintayin na lang na may dalang bata. Oo, mas naiintindihan ako ng mga kapatid ko. Hindi ng pinakamalaking kapatid at kapatid na babae. Kailangan niyong alagaan siya. HMM. Ang pinakamataas sa pamilya Pei ay ang ginang. Anumang sabihin ng ginang ay tama. Tama iyon. Oo. Nabigyan ako ng pagkamali. Papatawad ko po kayo. Ay, huwag ninyong sisirain ang asawa kong ito.
Anak, wala kang problema. Masakit ang tiyan ko. Sige na, ipapanganak na ba ako? Ay, asawa. Masakit din ang tiyan ko. Maghanda ng sasakyan, wala. Mangganganak na ang aking manugang. Yung manugang na yun. Kailangang mangganganak ng parehong manugang. Bilisan mo na. Wakas.